Hi, good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning at happy birthday. Kay Inday Sara Duterte, ang wish natin ay sana magtrabaho na siya, di ba? Para hindi na lang laging naggagalaan dyan sa kung saan-saang bansa. Anyway, sige. Si Sara Duterte nagdiribang ng kanyang birthday. Pinuntahan niya yung tatay niya, dyan sa The Hague. Kasama niya itong si Amy Marcos. Si Amy Marcos, sabik na sabik, makita, madalaw si Digong na nakabilanggo dyan sa ICC dahil sa kaso ng pagpaslang sa napakaraming Pilipino. Pero ang masaklap, bumiyahe ng ilang oras itong si Amy Marcos, hindi rin pala pinapasok. Hindi rin pala pinapasok sa bilangguan ng International Criminal Court at nilaglag pa siya ni Sara Duterte. Marami na naman di maniniwala dyan. Sabihin naman ng mga DDS ka-coffee, fake news ka na naman eh. Hindi nagtutugma yung statement ni Amy Marcos na gagawin niya raw lahat. Kaya siya nagpunta sa dyan para ibalik si Digong. Sabi ni Sara Duterte, walang papel si Amy Marcos dito sa kaso ni Digong dyan sa International Criminal Court. Uy, sa pool. Sakit niya na. Mukhang hindi nag-uusap or may ini-insist. May nag-i-insist sa sarili niya. Sige, baka sabihin ninyo fake news. Puntahan nyo sa Manila Bulletin. Humi-headline yan ka-coffee. VP Sara at ang nanay nito na si Elizabeth visit detained FPRRD at ICC. Amy fails to see ex-president. Buti pa ang dating asawa pinapasok. Si Amy Marcos na senador na ginawa na ang lahat para sa mga Duterte, hindi pa rin pinapasok. Senador na yan kapatid na ng presidente ng Pilipinas siya hindi pa rin pinapasok si Amy Marcos dyan sa bilangguan. Bakit ba kasi sabik na sabik itong si Amy Marcos makita si Digong? At bakit kailangan gawin niya lahat para kay Digong? Vice President Sara Duterte and her mother Elizabeth Zimmerman visited former President Rodrigo Duterte at the Scheveningen, tama ba ang basa natin dyan? Scheveningen Prison, dyan po sa The Hague, Netherlands, on Friday, May 30, ahead of her 47th birthday. Kasi sinabi naman ni Sara yan na magse-celebrate siya dyan. However, Senator Amy Marcos, who was with Duterte in Qatar in The Hague, was unable to visit the former chief executive. Ang tanong kasi dyan, if nandiyan si Amy Marcos kay Tatay Digong sa The Hague, ano na naman sasabihin niya dyan? Siraan niya na naman yung kapatid niya. Siraan na naman ang presidente. Sisiraan na naman ang gobyerno, ang administrasyon na ito. Sisiraan na naman kung ano-ano. Si Digong kung ano na naman sasabihin. Alam mo naman si Digong yan, mabilis ma-provoke yan. May konting sabihin ka lang dyan, magre-react yan. Na siya din nagpahamak sa kanya. Actually, mga maisog din nagpahamak sa kanya. Mga DDS din nagpahamak sa kanya, di ba? Lagi siyang karay-karay sa mga maisog rally. Alam nila na matabil ang bunganga ni Digong. Kada invite nila kay Digong, magsasalita ng kung ano-ano. Napahamak tuloy. Ngayon nakakulong. Pero sabi ni Digong destiny. Yan. Yan na lang tinitingnan niya. In fairness, destiny na lang ang tingin niya dyan. Basahin natin ito. Aside from informing her father of Marcos's win as a re-electionist senator, the younger Duterte also told him that the presidential sister is currently in The Hague but was unable to visit him. Bakit hindi siya pinapasok? Ang policy pala dyan, ka-coffee, narinig na natin ito, noon pa narinig na natin ito, ka-coffee, na hindi pinapasok ang hindi kamag-anak at ang hindi abogado. Pero syempre, iniisip din natin yan kasi kinasanayan dito sa Pilipinas yan na baka magkaroon ng exemption. Halimbawa, si Amy Marcos, senador yan. Si Robin Padilla, senador yan. Si Bongo, senador. Si Bato de la Rosa, senador. Na baka may consideration na ibibigay itong International Criminal Court sa kanila kasi matataas na opisyal sila ng Pilipinas. Pero hindi, ka-coffee. Kahit senador ka pa dyan, kahit presidente ka pa siguro, hindi ka papapasukin. Hindi sila pinapasok dyan. Kasi ang kondisyon, dapat ikaw ay kamag-anak. Regardless kung dati kang asawa, bago kang asawa, anak sa labas, o kung saan man yan, pwede kang pumasok. O kung di kaya, ikaw ay abogado. Yan, pwede ka pumasok. Kaya pala, kanina lang na pumasok sa isip natin yan. Kaya para si Harry Roque, gustong-gusto niya maging abogado ni Digong. Para makakapaglabas-masok siya dyan. Di siya ang bida. Di ba? Ito nga si Harry Roque, hindi ko alam kung sino nag-designate sa kanya dyan sa The Hague. Nagiging spokesperson Dinesignate ba yan ni Digong na everyday maging tagabigay ka ng updates dyan o voluntary niya lang yan kusang loob niya lang yan na nagbibigay siya ng update kay Digong araw-araw, di ba?
Kasi tinitingnan natin, minomonitor natin every time na may lalabas sa kamag-anak si Digong galing sa Dahig. Andiyan si Harry Roque sa labas ng kulungan. Nag-aabang. Kala mo may regular press con eh. Hindi pa nakaka-move on siguro sa pagiging presidential spokesperson eh. Magbibigay ng update pa, ulit-ulit lang naman. Kung anong update dyan kay Digong. Kanila pumasok sa atin, kaya pala siguro, gustong-gusto ni Harry Roque maging parte ng abogado para makakapasok siya dyan. Siyempre, sikat siya eh. International lawyer. Yung lalabas niya, no? International lawyer. Nag-handle lang dating presidente ng Pilipinas. Sisikat na naman siya. Kaya pala, hindi siya hindi siya pinalad. Hindi siya sinama doon sa listahan ng mga abogado ni Digong. Bawal pala yan. Ito, may sinasabi si Sara dito Duterte. Ito, the younger Duterte, si Sara yung tinutukoy sa balitang ito, however, was quick to clarify that despite a meeting between the senator and former president's lead counsel, si Nicholas Kaufman, Marcos has no role in her father's case. Number one, ha? Sapul na dyan si Ivy Marcos. Paano? Pasikat si Ivy. Nag-post ang picture nila ni Kaufman. Nabasa nyo na ba? Nakita nyo na ba yon? Kung hindi nyo pa nakita, puntahan natin. Wait lang. Naakala mo naman, malaki yung papel niya para mapalabas si Digong. Nag-post siya no? Kala mo talaga busy. Isa siya sa mag-aayos. No? Yang litrato na yan ni Ivy Marcos at ni Kaufman. Nakala mo, nandiyan si Ivy Marcos para makipagpulong o kung sino man ang kakausapin niya, i-impluwensyahan niya para mapalabas si Digong. Pero sabi ni Sara, wala siyang papel dyan. Nilinaw niya agad no? Walang papel si Ivy Marcos. Yes, nandito siya siguro dahil kaibigan siya ni Sara Duterte. Chuwariwap siya. Di ba? Yan ang papel niya. Chuwariwap siya dyan. At wala siyang papel sa kaso ni Digong. O, nakipag-areglo. O ano, may shake hands pa. Ano ibig sabihin na shake hands na yan? May agreement na napirmahan na pagkasunduan o hi hello lang. Sa Europe, hindi ganyan ang hi hello. Ang hi hello, beso-beso. Left, right. Alam na ng mga taga-Europa yan. Left, right, beso-beso. Pag nag-shake hands ka, may ibang ibig sabihin. Ang tingin ko sa shake hands okay, it was agreed. Ba? Pero depende siguro. Hindi ko naman sinasabi at all cases, ganyan ang sitwasyon, no? Pero, panggap lang pala to. Peke lang pala to. Bakit nasabi natin na peke lang yan? Basahin natin yung caption ni Ivy Marcos. Kapit lang. O, di ba? First statement pa lang assurance agad Ina-assure niya yung mga DDS, yung mga Pilipino, kapit lang kayo. May uuwi natin si Digong, di ba? Inaako. Nangaako. O pabida. Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam na mawalay sa sariling bayan kaya't simulat sa pool. Alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Wow! Nasaktan na naman si Ivy Marcos dyan. Mas nasaktan pa siya kay Digong. Si Digong, ang sinasabi niya, destiny yan. Ang pagkakakulong niya dyan sa ICC ay destiny. Mas tanggap pa nga ni Digong pagkakakulong niya. Problema si Ivy Marcos, mas nasasaktan pa siya dito Ngunit narito tayo, hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon sa full. Ito yung sinasabi ko sa inyo Nagpapanggap, nag-feeling si Ivy Marcos dyan. Narito tayo. Tinutukoy niya nandiyan sa Netherlands. Hindi para magdrama. Talaga ba? Itong shake hands ba ay hindi parte ng drama? Sabi ni Sara, wala kang papel dyan. Nilaglag siya ni Sara O drama lang yan. May pa-smiling face, may pa-shake hands pa. O may picture pa. Hindi ba to drama? Nandyan daw sila kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Action saan? Si Sara mismo nagsasabi, wala kang papel sa kaso ni Digong. Huli! Basag siya dyan. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Paano nyo nga gagawin yan? Paano nyo iuwi si Digong? Abogado ba kayo? May papel ba kayo dyan? Sabi nga ni Sara Duterte, wala kang papel dyan Hindi ka nga pinapasok nilaglag siya Nakakahiya si Amy dyan. Pinapahiya niya yung pangalan niya. Sabagay, medyo matagal-tagal na rin napapahiya ito ka Coffee simula na nagtaksil kay PBBM yan. Ulitin natin sinasabi ni Sara Duterte dito The younger Duterte, however, was quick to clarify that despite a meeting between the senator and former president's lead counsel Nicholas Kaufman, Marcos has no role in her father's case. In short, nagbibida-bida.
si Amy Marcos diyan sa pakikipag-shake hands o pakikipagkita kay Kaufman. Si Sara Duterte mismo nagsasabi wala siyang papel dyan. O nakikisaw-saw lang siya. Atribida lang siya dyan. Nakikipapel lang siya dyan. Umema lang. Si Sara nagsabi niya na hindi tayo ha. Wala siyang papel sa kaso ng tatay ko. Di ba? Ay wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Wala siyang role either sa defense or doon sa ICC prosecution case. Wala pong role si Senator Amy Marcos. Drama lang pala. Epek lang pala yung presensya doon ni Amy Marcos. Ano yan? May pa-picture-picture pa kayo. Di ba? Kung mag-picture kala mo talaga pinagandaan, pinagmitingan, at kung ano-ano pa yan. Extra lang pala. Tinan mo, sinasabi natin, napapahiya si Amy Marcos sa ginagawa niya. Siya lang din ang napapahiya sa totoo lang. Dikit siya ng dikit siya sa mga Duterte, sinusuka naman siya ng mga DDS. Bumiyahe pa siya ng napakalayo. Naging alipin lang siya ni Sara Duterte dyan, naging chuwari waps lang siya. Hindi niya rin naman nasilayan si Tatay Digong. Ibig sabihin pala, pagbisita rin ni Bato, hindi rin siya nakapasok dyan sa loob. Nagsaya lang kayo na pamasaya. Anyway, marami naman kayong pera. Sana lang talaga, pera nyo talaga yan, no? Daing pera Kung ako dito kay Amy Marcos, kumalas na siya dyan. Nagmumukha siyang kawawa dyan. Diba? Senador ka Ang taas na opisyal ka kapatid mo, presidente, tapos pinagsisiksikan mo yung sarili mo dyan. Anong napala mo? Sa mahabang biyahe mo dyan, hindi mo nakita yung Tatay Digong mo dyan. Diba? Isa pa to. Si Roque. Binura niya ata ito. May post si Roque kahapon. Nakita nyo yan, pinost ko yan, binilugan ko. Yang post na yan, lunch daw yan. Ang caption niya sa post ay lunch. Yun lang, lunch. One word lang, lunch. Kasama niya sa mesa, si Sara Duterte, nasa left niya, nasa right naman itong si Amy Marcos at si Robin Padilla nasa harap niya. Tingnan mo yung post niya. Intentional na natakpan si Amy Marcos. Hindi pinakita yung mukha ni Amy Marcos kasi alam niyo naman na galit yan si Harry Roque dito kay Amy Marcos. Diba? Tapos, sinuka niya yung sinabi niya. Sinusukan niya yan si Amy Marcos. Ngayon, kinakain niya yung suka niya. Nakipag-lunch? Ayaw mo sa tao na yan? Umuusok ka sa tao na yan? Hindi sana sabihin mo, Madam Vice President, pwede bang wag natin isama sa mesa si Amy Marcos or pwede bang wag na lang ako? Diba? Asan ang prinsipyo mo dyan? Tinakpan niya pa yung mukha ni Amy Marcos. Kala niya hindi lulusot. Yung buhok at yung bracelet ni Amy Marcos, kitang-kita sa ibang litrato. Nasaan ang paninindigan dyan? Harry Roque, nakipag-lunch ka kay Amy Marcos, samantalang galit na galit ka siya dyan. Yan ang sinasabi nating tambaluslos. Diba? Ang sabi ninyo, tambaluslos noon si Romualdez, tambaluslos si PBBM dahil nag-iiba-iba ng statement, nag-iiba-iba ng sinasabi, ganon din kayo. Itong ginawa ni Harry Roque, uri siya ng tambaluslos din. Ang dami-dami mong sinabing masasakit na salita kay Amy Marcos. Siniraan mo ng siniraan yan, kasama ng kapatid niya, si PBBM. Tapos ngayon, makikipag-lunch ka. Sabi nga ng netizens, magagaling talaga yan sa plastikan, yang mga yan. Isa pa, sinabi ni Harry Roque before the elections, hindi ka namin iboboto. Pero dahil nakiusap si Sara Duterte na iboto ka namin, inendorso siya ni Sara Duterte, itong si Amy Marcos, iboboto ka namin. Tama ba yun? Wala ka sariling pag-iisip. Ibinoto mo si Amy Marcos dahil sinabihan ka ng ibang tao na iboto yan. Asan ang prinsipyo mo dyan? Hindi ka nag-iisip ng sarili mo? O kaya siya, noon din, sinasabi niya napahamak siya sa mga sinabi ni Inday Sara Duterte dahil binoto niya si PBBM. Again, ba't naniwala ka kay Sara Duterte? Wala kang sariling pag-iisip. Asan ang prinsipyo? Diba? Kung makapagsabi kayo ng prinsipyo, kung makabash kayo sa gobyerno, kung makabash kayo sa mga opisyalis, kay First Lady, kay Romualdez, kayo, nasaan kayo dyan? Asan ang prinsipyo na sinasabi ninyo? Kinain nyo rin. Ay, nako. Talaga nga naman, hindi naman siya nakaboto. Yun pa ang tanong. Sabi niya pa, iboboto ka namin. Dahil kay Sara Duterte, sinungaling, pugante ka nga, paano ka nakaboto? Hindi siya nakaboto dyan. Yung passport niya nga, hindi niya na-renew. Kaya dalawa yung hawak niya. Talaga nga naman itong si Roque talaga. Anyway, malapit na, nadjadya na si General Torre. Mukhang kakaway-kaway na ang pag-aresto ni General Torre dyan. Hintayin mo na lang yan, Harry Roque. Sige. Baka may mga nais kayong sabihin ka, coffee, komento, opinion, reaction, lagay dyan sa comment box, comment section para mabasa po yan
ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-follow and like sa Facebook page natin ng ka-coffee. Lagay lang po ng follow or like na sa YouTube. Subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. At kita-kita tayo sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.